Ang mga sinuunang civilization ay talagang nag-imbento ng mga espada na sobrang advanced para sa kanilang panahon. Ang bawat isa ay namumukod-tangi sa larangan ng sinaunang digmaan at ito ang mga tunay na talim na nagpapakita kung gaano ka-advance ang kasanayan ng mga unang panday bago pa man dumating ang modern armas. Sa ngayong araw na ito, samahan nyo kami dahil tatalakayin natin ang 10 sa mga pinakalumang uri ng espada at talim sa buong mundo. Pero bago natin simulan yan, kung bago ka pa lamang sa aming channel, huwag mo sana kalimutan na mag-subscribe para naman lagi kang updated sa mga ganitong uri ng video. Number 10. The Naoto Sword. Ang Naoto Sword ay na-develop noong huling bahagi ng Bronze Age, mga 1200 BCE. Isa ito sa mga pinaka-maimpluwensyang disenyo ng talim sa kasaysayan ng sinaunang panahon. Unang lumitaw sa mundo ng Emesanya at mabilis itong kumalat sa Mediterranean hanggang sa Central Europe. Ginamit ito sa loob ng maraming siglo kahit na lumipat na ang technology mula sa bronze papunta sa bakal. Ang mga archaeological finds sa Greece, Italy, Germany at Austria ang nagpapatunay sa malawak na distribution at mahabang buhay ng espada. Makikilala ang espada sa leaf-shape na talim, prominenteng midrib at cast bronze sa paggawa. Ang midrib ang nagbibigay ng rigidity sa talim habang nananatiling manipis at matalim ang mga gilid. Maraming surviving example ang may habang 60 hanggang 75 cm, kaya swak para sa paghiwa at saksak. Ang hawakan ay kadalasang gawa sa pagcast ng bronze tang na may mga butas, na kung saan pwedeng ikabit ang mga kahoy, sungay o kahit buto na may grip. Ang ilang version para sa mas mataas sa status ay pinalamutian ng bronze hilt o maayos na pinakintab na surface. Ang mga naunang Bronze Age sword ay may kahinaan sa junction ng hilt at blade na kung saan maaring mabali o yumuko ang tang. Pinahusay ito ng Naoto Sword sa pamamagitan ng mas mahabang integrated tang at mas matibay na hugis ng talim. Ang metallurgical study sa ilang nahukay na sample ay nagpapakita na sinadyang pagpili ng alloy, karaniwang bronze na may 10 to 12% tin, para sa kombinasyon ng tigas at kaunting flexibility. Ang mga alloy na ito ay hindi eksperimento at ito ay bunga ng maraming generation ng kaalaman sa metalwork. Malinaw ang pagkalat ng espada at nang bumagsak ang late Bronze Age, mga 1200 BCE, maraming warrior group ang nag-migrate at nag-interact sa malalayong lugar kaya dinala nila ang disenyo ng nawi. Nagsimula ring gumawa ang mga Italian smith ng sariling version kasunod ng Central European culture ng Neufeld at Hallstatt period. Nang maging mas available ang bakal mga 1000 hanggang 900 BCE, inulit ang parehong disenyo gamit ang bagong metal, patunay ng epektibo nitong disenyo. Makikita rin sa espada ang maraming artistic depiction, warriors sa late Bronze Age pottery, maliliit na figurine mula sa Messenian site, at carved relief, lahat nagpapakita ng natatanging leaf-shape na talim. Tugma ito sa archaeological ebidensya at ipinapakita na hindi lang ito sandata sa digmaan, kundi simbolo rin ng status. Number 9. The Celtic Latin Sword. Ang Celtic Latin Sword na pinangalanan mula sa archaeological site na Lake Noachel, Switzerland ay isa sa mga pinaka-distinctive na armas ng European Iron Age. Ginawa ito mula ika-5 hanggang ika-1 siglo BCE at natagpuan sa France, Switzerland, Germany, Austria, Britain at Ireland. Mayroong itong mahabang makitid na iron blade at kadalasang may elaborately decorated scabbard. Karaniwang haba ng espada ay 70 to 85 cm, subalit may ilang lumalampas ng 90 cm. Tuwid at double-edged ang blade, perpekto para sa slashing mula sa kabayo o mabilis na labanan. Marami rin ang nagpapakita ng pattern welding na kung saan ang layer ng iron ay pinanday para mapatatag ang talim. Teknik na bago pa sa common use ng early medieval Europe na nagpapakita ng advanced skill ng mga Celt. Pinakamalakas sa tampok ng mga espada ay ang scabbard. Dose-dosen ng scabbard na nahukay sa mga ilog, bogs at libingan ay mayroong napakadetalyadong decoration gamit ang engraving at inlay techniques. Karaniwang motif ang spiral, curve, vegetal scroll, trapeze at geometric pattern, mga hallmark ng Latin artistic style. Ang ilang espada ay gawa sa organic material na sa hawakan, tulad ng kahoy, sungay o buto, na karamihan ay sira o na-decay. Gayunpaman, ang metal fittings tulad ng pommel caps, guard plates at rivets ay nananatili pa rin sa dami na sapat para patunayan ang paraan ng paggawa nito. Sa ilang mahusay na konserbadong halimbawa mula sa Britain at France, makikita ang ergonomic shaping na hawakan na nagpapakita ng pag-unawa ng mechanics ng kamay at balanse. Maraming Latin sword ang nahukay sa mga ilog, lalo na sa Thames at Marne,
na nagpapahiwatig ng ritual na pagtatapon. Ang iba naman ay mula sa mga warrior burial kasama ang kalasag at sibat. Ipinapakita ng ganitong konteksto na ang mga espada ay mayroong simboliko, sosyal at martial na kahalagahan. Bagaman minsang kinikritika ng mga sinuunang manunulat na Griego at Romano ang mga Celtic sword bilang madaling yumuko, ipinapakita ng metallurgical study na maraming espada ang sinadyang pinanday na may flexible spine at hardened edge. Gumamit sila ng maagang anyo ng differential heat treatment na lumika ng talim na kayang tiisin ang impact ng labanan nang hindi nababali. Number 8. Egyptian Khopesh. Ang Khopesh ay isa sa mga pinakakilala at natatanging armas ng sinuunang Egypt mula 1800 BCE at nananatiling ginagamit hanggang sa New Kingdom mga 1070 BCE. Pinaghalo nito ang elemento ng axe at espada. Mahigit 200 totoong halimbawa ang natagpuan kasama ang maraming depiction sa relief at tombs painting na nagbibigay ng malino na record ng disenyo nito. May kurbadong hugis na parang stickle ng Khopesh, karaniwang may habang 50 to 60 cm. Ang panlabas na gilid ng kurba ang ginagamit sa paghiwa, habang ang loob na kurbada ay nagiging hook na pwedeng makakubli ng kalasag, braso o kahit mga armas. Ang mga unang version ay gawa sa bronze, naka sa molds at tinutulis sa gilid. Ang mga huling version mula sa Late New Kingdom pataas ay mayroong iron version na nagpapakita ng unti-unting paggamit ang ironworking technology sa Egypt. Ang paggawa ng Khopesh ay nag-iiba depende kung para sa labanan o seremonya. Ang mga gumaganang sandata ay mayroong makakapal na spine para sa rigidity at tapering edges para sa hiwa. Marami ring ang may tang na disenyo para sa kahoy na hawakan na ikinakabit gamit ang rivets. At ang ilang mga high status version ay mayroong elaborate na dekorasyon. Ipinapakita ng ilang archaeological at tuklas na hindi lang ginagamit ng mga Egyptian ng Khopesh, kundi pati ng mga kalapit na kultura tulad ng Kaanites at maagang Stylites. Ang mga nahukay na Lakish at Megiddo ay halos kapareho ng Egyptian form na nagpapakita ng malawak na trade o acquisition. Bagamat kilala at prominente ang Khopesh, unti-unti itong nawala sa arsenal ng Egypt sa simula ng Iron Age. Ang pagbabago sa taktika ng digmaan kabilang ang mas mahabang straight sword at mas mahusay na armor ay ginawa itong mas hindi praktikal sa mga sumunod na siglo. Number 7. Roman Gladius Hispaniensis. Ang Roman Gladius Hispaniensis ay pinakamaagang anyo ng Roman Gladius at isa sa mga pinaka-historically significant na espada na nagawa. Ito ay nilunsad noong 3rd century BCE batay sa mga blade na ginamit ng Iberian tribe sa panahon ng digmaan ng Rome at Iberian Peninsula. Pinatutunayan ng archaeological finds sa Spain ang pinagmulan at natatanging katangian nito. Ang pag-adapt ng mga Romano sa disenyo ng Gladius ay naging turning point kasi naunang close combat tactics. Karaniwang itong may habang 60 to 70 cm na may tuwid at double-edged na talim. Ang nagpakilala dito mula sa mga masuling Roman Gladius ay ang bagyang waist o makitid na gitna at ang matulis na dulo na dinisenyo para sa malalim na thrusting. Ipinapakita ng metallurgical analysis na maraming maagang Gladius ang mayroong hardened cutting edge at mas flexible na core, patunay ng sinadyang heat treatment. Ang hawakan ay gawa sa organic materials tulad ng buto, kahoy o antler na ikinakabit sa tang gamit ng rivets. Ang mga surviving scabbard fittings na nahukay sa Spain at sa iba pang bahagi ng Roman Empire ay mayroong bronze o iron frames na may dekoradong lackets at ilan ay mayroong geometric o motif na tugma sa craftsmanship ng Iberian tribes. Karaniwang ipinaris ang espada sa mas malaking rectangular scutum shield na nagpapahintulot sa mga sundalo na maghatid ng malalakas sa thrust mula sa likod ng shield wall. Inilarawan ni historian Polybius at Livy ang mga Roman soldier na gumagamit ng short stabbing motion sa tight formation, approach na nagbigay ng malaking advantage sa mga legion laban sa mga kalaban na mas umaasa sa slashing sword. Ipinapakita rin ng mga halimbawa mula sa Kaipa at iba pang mga military site na consistent ang haba at hugis ng talim, indication ng standardized production. Ang Gladius Hispaniensis ay nananatiling pangunahing Roman sword hanggang 1st century BCE, kung kailan ito unti-unting nag-evolve sa mains at Pompey styles. Kahit na naging mas maikli at uniform ang mga masuling sword type, ang fundamental principle ng Hispaniensis ay ang rigid blade, optimized thrusting point, at compact length, na nananatiling pundasyon ng disenyo ng Roman sword. Number 6. Chinese Bronze Jin. Ang Chinese Bronze Jin mula sa Warring State period ay isa sa mga pinaka-technically sophisticated na bronze sword na nagawa.
Maraming halimbawa ang nahukay mula sa mga libingan ng Hanan, Hubei at Hebei, at karamihan ay napakaayos pa rin dahil sa chemical composition ng bronze at boreal environment. Ang malinis at tuwid na profile ng Jin kasama ang balanced double edge ay ginagawang iconic na sandata. Karaniwang may haba itong 40 to 55 cm ang single-handed version, bagamat ang ilang ceremonial blades ay lampas sa 60 cm. Ginawa ito sa pamamagitan ng composite mold pagkatapos ay cold hammered at tinutulis para magkaroon ng matibay na cutting edge. Ipinapakita ng bronze alloy analysis na mataas ang tin content ng mga talim. Marami ang lagpas sa 15% ratio na nagbibigay ng exceptional hardness. May ilang espada na nagpapakita ng intentional differential casting. Mas matigas ang bronze sa edges at mas tough subalit bahagyang softer ang core para hindi madaling mabali. Ang isa sa mga pinakasikat na halimbawa ay ang espada ng Gujen na natuklasan noong 1965 sa Hubei province. Bagamat hindi ito unique sa form, ang pristine condition at microstructure complexity nito ay nagbibigay ng mahalagang kaalaman tungkol sa kakayahan ng mga metallurgists noon. Makikita rito ang heightened Bronze Age, pattern inlay sa surface, at napakahusay na corrosion resistance dahil sa deliberate alloying choices. Ang ganitong katangian ay makikita rin sa iba't ibang grado sa maraming nahukay na espada na nagpapakita ng advanced craftsmanship ay laganap at hindi isolated. Ang tuwid na talim at pointed tip ay perpekto para sa thrusting, habang ang matulis na edges ay nagpapahintulot ng epektibong slashes. Ang hawakan ng Chinese bronze Jin ay karaniwang binubuo ng guard, grip, at pommel na gawa sa bronze, kahoy o buto. Marami rin ang mayroong geometric pattern o inscription na nagpapakita kung sino ang may-ari ng espada o kung saang workshop ito ginawa. At bukod sa paggamit sa labanan, nagsilbi rin ng Jin bilang status symbol ng aristocrat. Madalas na inilibing ang mga nobles kasama ang mga elaborately decorated blades na may turquoise, jade, o lacquered wooden scabbard. Bagamat humina ang popularity ng bronze Jin matapos ipakilala ng Qin at Tang dynasties ang iron at steel sword na mas matibay, talagang nananatiling mahalaga ang Jin sa kultura. Sa huli, naging simbolo ito ng scholarity, virtue, at martial refinement sa mga sumunod na Chinese tradition. Number 5. Greek Cypos. Ang cypos na ginamit mula sa archaic hanggang sa classical Greece, mga ika-8 hanggang ika-4 na siglo BCE, ay isa sa mga pinakakilala at natataking ancient Greek weapon. Nakilala ito sa leaf-shaped blade at karaniwang ginagamit bilang secondary weapon ng hoplites bilang complement sa kanilang sibat. Maraming archaeological finds mula sa Greece, Italy, at mas malawak na Mediterranean kasama ang mga depiction sa pottery, sculpture at armor ang nagbibigay sa mga istorya ng detalyadong information tungkol sa construction ito. Ang karaniwang haba ng mga talim ay 40 to 60 cm at ang pinakakilalang katangian ay ang malapad na midsection na unti-unting lumiliit patungo sa hawakan at dulo. Nagbibigay ito ng mahusay na cutting capability habang nananatiling matibay ang tapered tip para sa thrusting. Karaniwan ang hawakan ay gawa sa organic material tulad ng buto, kahoy o ivory na ikinakabit sa pultang. Dahil bihira ng mapreserba ang organic material, karamihan sa mga Cepos artifact ay nakitira lang ang talim, subalit ang guard at pommel fitting na gawa sa bronze o iron ay madalas pa ring matatagpuan. Sa pottery scene mula ika-6 at ika-5 siglo BCE, madalas na makikita ang mga hoplites na may Cepos sa kaliwang bahagi at handa itong ilahin kapag sumapit ang close combat o nasira ang sibat. Hindi ito pangunahing armas ng phalanx, subalit may mahalagang papel kapag nag-collapse ang formation at nagkaroon ng mano-manong labanan. Ang leaf-shaped profile nito ay hindi eksklusibo sa Greece. Mayroong katulad na talim sa Bronze Age Europe at Near East, subalit ang Greek Cepos ay isa sa mga pinaka-refine na Iron Age interpretation ng ganitong anyo. Ang balanse at cutting efficiency nito ay ginagawa itong standout weapon sa pag-aaral ng ancient arms. Hanggang ika-4 na siglo BCE, naging popular ang mas mahabang straight sword tulad ng Kopos at Makaira, lalo na ang cavalry, subalit patuloy na ginagamit ang Cepos hanggang Hellenistic period. Sa ngayon, kinikilala ito bilang isa sa mga pinaka-iconic na sword design ng Asian Greek world. Number 4. Falcata. Ang Iberian Falcata ay isa sa mga pinaka-distinctive na armas ng sinaunang Western Mediterranean. Nagsimula ito sa mga Iberian tribe sa modern-day Spain at Portugal mga ika-5 siglo BCE. Mayroong itong forward curving, single-edge blade na optimize para sa malakas na chopping at slashing at karaniwang haba ng talim ay 40 to 60 cm. Ang pinakakilalang tampok ay ang inward curve malapit sa hawakan
na sumusunod sa forward sweep patungo sa mabigat na downward angle grip. Pinopokus nito ang puwersa sa point of impact, kaya napakahusay sa paghiwa. Maraming taling mang mayroong makakapal na spine na unti-unting lumiliit sa single edge na nagbibigay ng tibay ng hindi mabigat. Gumagamit ang mga Iberian Smith ng pattern welding at lamination. Pinaghalo ang iron na may iba't ibang carbon content para makagawa ng blade na matigas pa at resilient. Mayroong ilang blade na may groove o fuller para magaan ang espada nang hindi sinasakripisyo ang lakas nito. Ang ilang high status example ay mayroong silver inlays, engraved motif, osomorphic hills na hugis hayop tulad ng kabayo o ibon na nagpapakita ng mahusay na craftsmanship at simbolikong kahalagahan. Ang hawakan ng falcata ay karaniwang enclosed, lumiliko papasok para bumuo ng hook pommel. Pinapangalagaan nito ang grip at pinipigilan ng pagdulas ng espada sa malakas na strike. Maraming hilts ay gawa sa iron na may deklaratibong bronze o silver coverings at bihira ng mapreserba ang organic grip material. Maraming richly decorated example ang nahukay sa aristocratic tombs kasama ang spear, shield at horse gear. Makikita rin ng falcata sa Iberian sculpture at relief tulad ng Osuna at Fortuna na kung saan makikita ang mandirigmang may hawak ng curved blade na tugma sa falcata forms. Ilang Roman writers kabilang sina Livy at Polybius ang naglarawan sa nakamamangang cutting ability ng mga Iberian sword na kaya nilang hiwain ang kalasag at armor ng mas epektibo kaysa sa ibang armas noong panahon na yun. Bagamat maaaring mayroong hyperbole sa mga pahayag na ito, ilang pag-aaral ang nagpapatunay na ang Iberian falcata ay sobrang galing ipanday. Inampun ng mga Romano ang ilang Iberian forging technique, subalit ang particular na chord design ay pinalitan ng tuwid na Roman sword tulad ng gladius at spada. Sa kabila nito, ang falcata ay isa sa mga pinaka-visually striking at technically sophisticated na espada sa sinaunang mundo. Number 3, the Warabiteto. Ang Japanese Warabiteto ay isa sa maagang Japanese sword mula sa mga late Yayoi hanggang early Kofun period, mga ika-3 hanggang ika-5 siglo CE. Pinangalanan nito dahil sa karakteristik na hugis ng hawakan na kahawig ng curved frond ng wabi fern at kadalasang nahukay mula sa mga burial mounds sa Hoshu at Kyushu. Ang mga espada na ito ay representation ng traditional stage mula sa mas maagang bronze weapon patungo sa street shoki na kalaunan ay nakaimpluwensya sa katana. Ang karaniwang haba ng mga Warabiteto ay 40 to 55 cm, tuwid o bahagyang curve ang talim, single edge, at may malapad na base na unti-unting lumiliit patungo sa dulo. Ang mga naunang halimbawa ay gawa sa iron gamit ang simple forging method. Subalit ang masuling version ay nagpapakita ng mga mas advanced metallurgical technique, kabilang ang folded construction at localized hardening, maagang anyo ng mga technique na naging sentro sa Japanese swordsmithing. Ang pinakamalakas sa tampok ay ang hawakan na nagtapos sa curved flourish na kahawig ng fern shoot. Integral ito sa iron tang, hindi hiwalay na attachment. At dahil bihira ng ma-preserve ang organic wrapping material, karamihan sa mga natitirang hills ay bare iron. Madalas din na mayroong grooves o hilt runs parallel para mabawasan ang timbang nang hindi sinasakripisyo ang lakas. Maraming nahukay na specimen ay highly decorated, may inlaid silver, bronze fittings, o engraved patterns. Makikita rin ang ilang impluensya mula China at Korea, lalo na sa early straight-bladed iron sword na ini-import o ina-adapt mula sa mainland. Subalit malinaw na mayroong local innovation ang Wabeto, lalo na sa hilt design at gradual experimentation sa blade curvature. Inaasahan nito ang pag-shift patungo sa curved cavalry sword na naging dominant sa Japanese warfare sa mga sumunod na siglo. Nawala ang Warabiteto pagsapit ng ka-6 na siglo nang tanggapin ng swordsmith ang mga standardized na choke at tachi forms. Gayunpaman, isa itong mahalagang artifact sa evolution ng Japanese sword design na may malinis na linya, natatanging hawakan at transitional forging technique. Visual na unique at historically significant, malinaw na hakbang patungo sa mga pinakakilalang Japanese sword. Number 2, Persian Akinakis. Ang Persian Akinakis ay isa sa mga pinakakarakteristik ng Achaemenid Persian Empire. Isang maikling espada o malaking dagger, karaniwang dala ng mga nobel, officer at royal guard. Ilang excavation sa Prosopil at Susa, pati na sa iba pang site sa Caucasus at Central Asia, ay nagpakita ng maraming halimbawa kaya malinaw sa mga researcher kung paano ginawa at ginamit ang armas na ito. Karaniwang haba ng talim ay 30 to 50 cm, double edge, at karaniwang tuwid na may midrib para sa rigidity. Ang mga naunang halimbawa ay gawa sa iron gamit ang simpleng forging technique, habang ang masuling specimen ay mga komplikadong construction
kabilang ang laminated blade at hardened cutting edge. Karaniwang reinforced ang tip kaya epektibo ito para sa thrusting sa close range. Maraming surviving hilts ang may trilobate o three-lobe pommel na kadalasang may short guard na bahagyang lumiliko patungo sa talim. Ang mga hawakan ng Persian Arcanase ay maaaring gawa sa iron, bronze, o organic material tulad ng kahoy o buto. Sa mga status na halimbawa ang scabbard fitting ay mayaman sa decoration gamit ang ginto, pilak o inlays. Makikita sa relief sa pipili ang mga Persian nobles na may dalang espada na nakasabit sa belt sa kanilang mga kanang bahagi. Isang hindi pangkaraniwang posisyon dahil karamihan sa kultura ay nagsusuot ng espada sa kaliwa. Ipinapakita nito ang symbolic yung papel ng armas, hindi lang sa paglaban sa digmaan kundi seremonyal din, tanda ng ranggo. Hindi ito pangunahing armas ng infantry kundi kadalasang dala ng cavalry o royal attendant. At dahil nakadepende ang Persian warfare sa archery at cavalry shock tactic, nagsilbi ito bilang backup weapon para sa mga sitwasyon na hindi pwedeng gamitin ang bow o spear. Karaniwang ding elaborately decorated ang scabbard gawa sa bronze o iron na may lackets o geometric o animal pattern at may belt loop o ring na tugma sa depiction sa palace relief. Malamang nagmula ang disenyo sa Caucasus sa Central Asia bago pa ito inadapt ng mga Persian. Bagamat unti-unti itong nawala matapos bumagsak ang imperyo, napapanatili pa rin ang iconic at visually striking na anyo nito, compact, elegantly crafted, at malinaw na konektado sa Persian identity. Number 1. Wolfbert Sword. Ang Viking Wolfbert Sword ay isa sa mga pinakasikat na armas ng early medieval period mula ika-9 hanggang ika-11 siglo CE. Mahigit 170 na halimbawa o fragment ang nahukay sa Scandinavia, Germany, Finland, Baltic State at Russia. Nakikilala ang mga espada sa inscription sa talim na maaaring pangalan ng may-ari o workshop tradition. Lahat ng kilalang halimbawa ay fully authenticated archaeological finds. Ang Wolfbert Sword ay kabilang sa mas malawak na pamilya ng Carolingian at Viking Age double-edged sword. Karamihan ay mayroong habang 85 to 90 cm, may broad tapered blade at ilang fullers para bawasan ng timbang. Ang natatangi rito ay ang consistently mataas na quality ng steel. Ipinapakita ng metallurgical analysis na marami sa kanila ay gawa sa crucible steel na mas mahusay kaysa sa bloomer steel na karaniwan noon sa Europe. Ang crucible steel ay ginawa sa pamamagitan ng pagtunaw ng iron na may carbon sa kontroladong kondisyon, kaya nagiging purong metal na kayang mag-hold ng napaka-sharp na talim. Ipinapakita ng test ng ilang Wolfbert blade na ang carbon content nito ay may hambing sa later medieval at early modern steel. Minimal ang slag inclusion at mataas ang homogeneity, kaya may resistance sa breakage at deformation kaysa sa typical Viking sword na madalas na kailangan ng pattern welding para sa inconsistent iron quality. Ang inscription sa espada ay nag-iiba at pinaniniwalaan ng mga scholars na ang original Wolfbert ay isang master swordsmith o workshop sa Frankish Empire at ginaya ito bilang craftsman para ipromote ang kanilang mga blade. Kitang-kita ang pagkakaiba ng steel quality sa authentic crucible steel kumpara sa imitation. Ang hilts ay sumusunod sa karaniwang Viking Age form, short straight guard, lowered o trilobate pommel at wooden grip na nakabalot sa leather o textile. Ang ilang scabbard ay na-preserve sa waterlogged condition ay gawa sa kahoy na may lining na wool at covered in leather. Ipinapakita ng distribution ng Wolfbert Sword na ito ay prestige weapon na madalas na nahukay sa status grave kasama ang shield, spear at ornate mounts o minsang nahanap sa ilog bilang bahagi ng ritual deposition. At bagamat mayroong ilang alamat sa internet, walang ebidensya na ito ay advanced beyond their time. At simple lang, pinakamahusay na espada noong early medieval Europe gawa sa superior imported steel at mayroong exceptional craftsmanship.